Magandang gabi o araw sa inyo, Mr. Narrator. Itago nyo na lang ako sa pangalang Karen, 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Bicol. Single mother ako ng 3 kong anak na babae. Maaga kasing namatay ang aking asawa sa isang malubhang karamdaman nang matubigan ang kanyang baga. Subalit ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong dekada 80, noong nabubuhay pa ang aking asawa, noong magkwento niya sa amin ang mag-asawang aswang na nagtayo ng karinderya sa kalagitnaan ng aming sityo. Taong 1987 sa buwan ng Marso. Bagong kasal kami ng aking asawa. Doon lang kami sa West nagpakasal. Itago na lang natin sa pangalang Tomas ang aking asawa. Pinagbubuntis ko noon ang una naming anak bago kami ikinasal. Tanging mga magulang lamang ni Tomas ang aming kasama noong ikasal kami. Pati ang tumayong ninong at ninang ay mga pinsan lang din ng aking asawa. Hindi kami nag-imbita ng maraming bisita sapagkat wala namang kaming masyadong handa. Mr. Narrator, sa liblib na baryo din kami noon naninirahan at nasa pinakadulo ng sityo nakatirik ang aming maliit na bahay na gawa lamang sa sawali ang dingding at buri naman ang nagsisilbing bubong namin. Wala din kaming kapitbahay noon at halos ilang metro pa ang layo bago namin marating ang kalapit naming bahay. Meron kaming 1 ektaryang lupang sakahan ng kamuting kahoy na ipinamana noon ng mga magulang ni Tomas. Ang naaani naming mga unod ng kamuting kahoy ay ibinebenta ng aking asawa sa pamilihang bayan. May pagkakataon din na gumagawa ako ng suman na nilalako ko sa aming sityo. Talbos ng daon ng kamuting kahoy din ang madalas naming ulamin noon. Bukod sa masarap na ay masustansya rin. Hindi naman kami hirap sa gata sapagkat may ilang puno ng nyog ang nakatirik sa aming sakahan. Mano-mano iyon na kinukudkod ng aking asawa gamit ang kudkuran. Isang araw, habang abala si Tomas sa pag-aani ng mga kamuting kahoy, katulong ang kanyang ama ay abala din ito sa pagluluto ng aming tanghalian. Wala noon ang aking biyanan dahil nag-alaga ito ng kanyang mga apo. Anak sila ng bunsong kapatid ng aking asawa. Halos matindi noon ang sikat ng araw kaya't tagatak ang kanilang pawis. Tanging sombrero na gawa sa abaka ang kanilang pandong sa ulo. Sa kalahating araw nilang pag-aani ay halos nakakaisang sako na sila ng kamuting kahoy. Matapos kong magluto ng aming tanghalian ay agad ko nang dinala ang mga niluto kong pagkain sa aming sakahan. May maliit kami na kubo doon na nagsisilbing pahingahan. Tomas, Itay, halina't kain na. Mamaya nyo na po pagpatuloy ang ginagawa po ninyo. Wika ko sa mag-ama. Matapos kong malatag ang mga pagkain sa loob ng maliit na kubong pahingahan nila. Itay, tinatawag na tayo ni Karen. Mukhang nakahanda na ang mga kakainin natin. Turan naman ni Tomas sa kanyang ama. Itinigil muna nila noon ang kanilang ginagawa at marahang naglakad patungo sa kubo kung saan inilatag ko ang mga pinggan sa lamesa na gawa sa balat ng puno ng nyog. Nang makapasok ang mag-ama sa kubo ay agad silang umupo para kumain. Ako na rin ang nagsandok ng kanin at ulam sa kanilang mga pinggan dahil alam kong pagod na pagod sila. Hindi rin sila pwedeng maghugas ng kanilang kamay sapagkat mapapasma sila. Kaya't kahit madumi ang kanilang mga kamay ay agad nilang nilantakan ang pagkain gamit ang lumang kutsara. Tanging kinataan na talbos na kamuting kahoy ang niluto kong ulam noon. Sinahugan ko ito ng pulang sardinas. Tomas, anak, palaging gulay at maliit na isda ba ang pinapaulam mo sa iyong asawa? Abay, kawawa naman ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Anak, bukas, kapag naibenta ang mga naani nating kamuting kahoy, ibilhan mo naman ang iyong may bahay ng karning baka para makahigop naman ng masarap na sabaw. Kawawa naman ang magiging apo ko niyan.
Sambit noon ng ama ni Tomas. Napapansin kasi noon ng ama ng aking asawa, tuwing nagagawi o bumibisita siya sa aming tahanan ay palagi na lang ganoon ang aming ulam. Hindi rin kasi noon madalas makabisita ang mga magulang ni Tomas dahil nasa bukana sila ng aming baryo na ninirahan, pati na rin ang iba niyang kamag-anakan. Nagwika naman ako noon sa ama ng aking asawa na hindi naman ako maselan sa pagkain. Sa kakailangan din namin na magtipid dahil nilalaan namin ang salapi para sa gastusin sa aking panganganak. Tanging ang maliit na sakahan lang ng kamuting kahoy ang pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Limitado din ang aming paggasta sapagkat kaunti lang naman ang kinikita namin sa pagtatanim. Mabuti na lang at masipag akong maglako ng kakanin kahit nabuntis ako noon. Nakakabuti rin kasi sa kalusugan ng nadadalang tao ang paglalakad sa araw-araw bilang bahagi ng ehersisyo. Mr. Narrator, hindi naging hadlang ang pagiging buntis ko para tulungan ang aking asawa sa paghahanap buhay. Bukod kasi sa paglalako ng kakanin, nagtitinda rin ako ng talbos ng dahon ng kamuting kahoy na binubugkos ko. Patapos namin kumain ng tanghaliang iyon, tinulungan ako ni Tomas na dalhin sa aming tahanan ang aming pinagkainan na inilagay sa isang basket. Habang bitbit ko naman ang nangingitim na kaldero at kaserola. Kahit napayak at simple lang ang aming pamumuhay, ay masaya naman ako sa piling ng aking asawa. Sapagkat responsable ito at hindi ako pinapabayaan. Nang makarating kami ng aking asawa sa aming tahanan, ay agad naman itong bumalik sa pinahingahang kubo. Kailangan kasi nila noon matapos ang kanilang pag-aani dahil bukas ng umaga, ibebenta nila ito sa pamilihang bayan. Lumipas ang buong maghapon. Halos magtatatlong sako na ng kamuting kahoy ang naani. Inilagay nila ito sa pahingahang kubo at tinakpan ng lumang trapal. Umuwi na rin noon ang aking ama, pati ang aking asawa dahil mahirap din na tahakin ang labasan ng aming sakahan lalo na't madilim ang daanan. Wala pa kasi noon ang kuryente at malayo pa ang poste kung saan nasasaklawan ng liwanag ng bombilya ang nasabing kalsada. Gasera din ang ginagamit namin noon. Meron din kaming debombang ilaw na ibinigay sa amin ng mga magulang ni Tomas. At iyon ang ginagawa naming paumagahan. Mr. Narrator, tuwing gabi sa oras ng aming pagtulog ay naglalagay kami ng mga pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita, lalo na sa aswang. Likas kasi sa aming baryo noon ang kwento tungkol sa mga ganoong uri ng nilalang. Naglalagay kami ng mga tingting sa bintana at gilid ng pintuan. At pinapatayo din namin ng pabaliktad ang walis tingting sa aming kusina. Isa raw ito sa kinatatakutan ng mga aswang. Kahit sa tabi ng aming katre ay meron din akong maliit na botilya na naglalaman ng langis ng bayabas bilang basihan o palatandaan na may aswang naaaligid sa aming tahanan. Sapagkat bahagya raw itong kumukulo tuwing may alagad ng dilima. Tuwing sasapit naman ang dapit hapon ay naglalagay ako sa takip ng kaldero ng kaunting uling na may nakahalong kamangyan, insenso at dahon ng oliva. Sinisindihan ko ito at pinapausukan ang buong sulok sa labas ng aming tahanan. Madalas din kami noon na nakaririnig ng mga huni ng tiktik o wakwak sa hindi kalayuan. Sila ang mga gabay ng mga aswang na nagsisilbing mensahero. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Tomas sapagkat maaga rin akong magluluto ng aming agahan. Tutungo kasi noon ang aking asawa sa bayan kasama ang kanyang ama para ibenta ang mga inani naming balanghoy o kamuting kahoy. Matapos naming mag-almusal ay agara namang dumating ang ama ng aking asawa, dala ang inupahang kalabaw na di kareta upang doon ilagay ang 3 sako ng kamuting kahoy. Mahirap kasi noon ang buhatin nila ito patungo sa labasan ng aming sityo, lalo na't sasama ako sa kanila. Nang makarating kami sa labasan ng aming sityo,
ay agad kaming nagpara ng tricycle at doon nila muling isinadlak ang 3 sakong kamuting kahoy. Kaming dalawa na lang ni Tomas ang tumuloy sa palengke dahil hindi na noon sumama ang ama nito. Mr. Narrator, kaagad naman naming inilatag ang aming paninda nang makarating kami sa pamilihang bayan. Halos ilang oras lang ang lumipas ay agad namang naubos ang paninda na aming balanghoy bago kami tuluyang bumalik sa aming sitio at dumaan muna kami ng simbahan. Naisipan ko kasi noon na bumili ng Santo Ara. Isa itong pulang tela na may nakapaloob na halamang ugat na mabisang pangontra tulad sa kulam, barang at usog. Pinabasbasan ko na rin ito ng holy water dahil nagkataon na araw ng linggo at merong naganap na pagmimisa. Dumaan na rin kami ng palengke dahil bumili kami ng mga pangunahin naming pangangailangan. Naisipan ding bumili ni Tomas ng 1 kilong kilya ng karneng baka para may mahigop akong masustansyang sabaw. Tomas, sa mga susunod na araw, kailangan kong tumungo sa health center para magpakonsulta. Sabi ko sa aking asawa habang marahan kami naglalakad patungo sa paradahan ng tricycle. Ganun ba, mahal? Sasamahan pa ba kita na magpa-check up? Simula kasi bukas magiging abala ako sa pagtatanim ng ating sakahan. Alam mo naman, pagsasaka lang ang pinagkukunan natin ng pangkabuhayan. Sambit naman sa akin ni Tomas. Sinabi ko na lang noon kay Tomas na kaya ko namang tumungo mag-isa sa health center basta't samahan lang niya ako palabas ng aming sakahan. Kampante na rin ako dahil meron naman akong pangontra na Santo Ara. Nang makarating kami sa aming sitio lulan ng tricycle ay kaagad naman kaming bumaba. Hindi na kasi kayang pasukin ng sinasakyan naming tricycle ang papasok patungo sa pinakalooban ng aming lugar sapagkat makitid na ang nasabing kalsada. Meron ding nakabalandra na ilang puno sa tabi ng daan at malubak ang nasabing kalsada na halos hindi pa simentado noong mga panahong yun. Gayunpaman, kahit nasa liblib kami ng sitio na naninirahan ay may ilang kabahayan naman kaming madadaanan na matagal ng residente sa nasabing baryo. Habang marahan kami naglalakad ng aking asawa papasok sa pinakadulo ng aming sitio, ay 2 bulto ng katawan ng tao ang aming nakita. Abala sila sa pagkukumpuni ng isang sirang kubo na dating tinitirhan ng isa sa aming kababaryo na lumipat ng ibang tirahan sa ibang lalawigan ng Bicol. Halatang dayo sila sa aming lugar dahil hindi pamilyar sa aming mag-asawa ang kanilang pagmumuka. Balak ko sana silang lapitan upang kausapin ngunit pinigilan ako ng aking asawa dahil mahirap nang bumati sa isang tao na hindi kakilala, lalo na't buntis ako. Nagpatuloy ang aming paglalakad hanggang sa maramdaman ko na tila lumikot ang bata sa aking sinapupunan. Tila bahagya ding sumakit ang aking tiyan kaya't inalalayan ako ni Tomas sa paglalakad. Subalit nang makalayo kami ng ilang metro at natatanaw na namin ang aming sakahan, ay muling guminhawa ang aking pakiramdam. Hindi na rin malikot ang sanggol sa aking tiyan. Karen, mahal. Maayos ka na ba? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Magpahinga ka muna at ako na muna magluluto ng ating tanghalian. Saad ni Tomas na may halong paglalambing nang makapasok kami sa aming tahanan. Habang abala sa kusina ang aking asawa, ay kinuha ko sa aming silid ang maliit na butilya na naglalaman ng langis na gawa sa bayabas at pinahiran ang maumbok kong tiyan. Naisipan ko rin na kumain ng tinapay habang sinasabayan ko ito sa paghigop ng mainit na gatas. Hanggang dumating sa punto na nakarinig ako ng isang tinig ng isang babae sa labas ng aming tahanan. Napatigil ako sa aking kinakaing tinapay at mahinay na tumayo upang alamin kung sino ang tao sa labas ng aming bahay. Manang, ano pong kailangan ninyo? Bungad na tanong ko sa ginang. Ito rin ang babaeng dayo na nagkukumpuni ng kanilang kubo sa kalagitnaan ng aming sityo. Pasensya na kung nakaabala ako sa inyo. Pwede ba akong makahiram ng martilyo? Sambit sa akin ng ginang at nagpakilala ito sa pangalang Aling Nena.
Mr. Narrator, noong mga panahong yon, habang kausap ko si Aling Nena ay tila nagsisimula na namang lumikot ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapawisan din ako ng malamig na hindi ko lubos maunawaan. Dahil biglang sumama ang aking pakiramdam ay tinawag ko si Tomas para siya ang kumausap kay Aling Nena. Si Tomas na rin ang kumuha ng hinihiram nitong martilyo. Muli akong umupo sa parehabang upuan na gawa sa tabla at marahan na hinipo ang maumbok kong tiyan. Bukod sa martilyo ay humiram din si Aling Nena ng lagaring kahoy. Subalit ang labis kong ipinagtataka kung bakit bahagyang kumukulo ang langis sa butilya sa kasagsagan ng tanghali. Saglit kong ibinaling ang aking paningin sa labas ng pintuan at nasilayan ko na matalim ang pagkakatitig sa akin ni Aling Nena. Hanggang sa ibaling nito ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Batid niya kasi na sa kanya ako nakabaling ng tingin. Matapos ibigay ni Tomas ang hinihiram ng ginang ay malugod naman itong nagpasalamat at agarang umalis. Naguguluhan ako kung bakit nung umalis si Aling Nena ay muling bumuti ang aking pakiramdam. Sumagi tuloy sa isip ko na baka isang aswang ang dayong mag-asawa sa aming sityo. Subalit mahirap magbintang sa isang tao na walang sapat na basihan, kaya't pinagwalang bahala ko na lang ang mga bagay na yon. Muli kong pinahidan ng langis ang maumbok kong tiyan at ipinagpatuloy ang naudlot kong pagmemeryenda. Lumipas ang ilang sandali ay natapos na rin magluto ang aking asawa. Pinagsaluhan namin ang nilagang baka na may halong repolyo. Halos nakadalawang mangkok ako ng sabaw at naparami din ang aking kain. Kahit na kumain ako kanina ng tinapay. Literal kasi sa pagiging buntis ang pagiging matakaw sa pagkain. Dahil kumakain din ang bata sa aking sinapupunan. Tumas ako nang magliligpit ng mga pinagkainan natin. Maayos na rin ang aking pakiramdam. Saka alam kong marami ka pang gagawin sa ating sakahan. Sambit ko noon sa aking asawa matapos naming kumain. Tumango naman ito bilang tugon sa aking sinabi. Kailangan pa kasi nito nga putulin lahat ang mga puno ng kamuting kahoy para muling itanim sa aming sakahan. Meron din kaming itinirang ilang piraso ng balinghoy para gawin kong suman. Inilalako ko ito sa aming sityo bilang karagdagan naming kita. Sapagkat kailangan din namin mag-ipon ng pera, lalo na't ilang buwan pa ang aming hihintayin bago muling makapag-ani ng kamuting kahoy. Habang abala si Tomas sa aming sakahan, ay walang tigil naman ako sa paghihimay ng talbos ng dahon ng kamuting kahoy para sa uulamin namin mamayang hapon. Matapos kong mahimay at magayat ang talbos ng dahon ng balinghoy, ay tumungo ako sa aming sakahan para dalhan ng merienda ang aking asawa. Nagsaing kasi ako noon ng kamuting kahoy. Tinulungan ko na rin si Tomas sa pagpuputol ng mga puno ng balinghoy para mapadali ang gawain nito. Dahil kahit papaano ay may kaalaman naman ako sa ganoong gawain. Tomas, mahal, umuwi na tayo dahil malapit ng lumubog ang araw. Bukas mo na lang ipagpatuloy yung mga ginagawa mo. Kailangan mo ring magkudkod ng nyog para sa lulutuin kong gulay. Gagawa din ako ng kakanin na ilalako ko kinabukasan. Wika ko noon sa aking asawa. Mr. Narrator, nang makarating kami sa aming munting tahanan, ay agad namang nagbunot ng ilang pirasong nyog si Tomas upang kudkurin. Kailangan ko kasi ng maraming gata na gagamitin ko sa gagawin kong kakanina. Nagpausok na rin ako noon ng insenso, kamangyan at dahon ng oliva na madalas ko nang nakagawian tuwing sasapit ang takip silim. Karen, kaya mo pa bang maglako ng kakanin? Baka naman mahirapan ka niyan, mahal, sa kondisyon mo. Lalo na at may kalakihan na ang tiyan mo. 3 buwan na lang, isisilang mo na ang ating munting anghel. Saad noon ni Tomas sa akin matapos nitong magkudkod ng nyog. Ngumiti lang ako sa sinabi noon ng aking asawa. Inalayan ko rin ito ng madiin na halik sa pisngi bilang pasasalamat sa pagmamalasakit nito sa akin.
Labis kasi itong nag-aalala sa akin na baka bigla na lang akong mahilo sa aking paglalako. Kinagabihan matapos naming maghapunan ay isinagawa ko na ang pagluluto ng kakanin habang si Tomas naman ay abala sa pagdadangdang ng dahon ng saging sakalan na siyang pagbabalutan ng mga suman. Sumapit ang kasagsagan ng gabi kung saan nakahiga na kami ng aking asawa sa munti naming silid na tanging isang debombang gasera ang nagsisilbing liwanag sa paumagahan, ay bigla kaming nakarinig ng isang malakas na pagaspas ng hangin na tila may malaking ibon o nilalang na napadaan sa aming bubungan. Ilang mahihinang huni ng tiktik ang aming naririnig bilang sinyalis na malapit na ang aswang sa aming tahanan. Gayunpaman, hindi naman kami nabahala dahil natural lang talaga ang ganoong senaryo sa aming lugar, lalo na't nasa liblib kami naninirahan. Kinabukasan, maaga naman kaming nagising dahil kailangan ko pang initin ang ilalako kong suman. Magiging abala din si Tomas sa buong maghapon sa aming sakahan. Bago ako tuluyang umalis sa aming bahay, ay inilagay ko sa laylayan ng aking damit ang santuara bilang pangontra. Sa sibang o bati naman sa salitang Tagalog. Isang bilao ang pinaglagyan ko ng paninda kong suman at nakalapat ito sa aking ulo. Sinabihan naman ako ng aking asawa na mag-iingat sa paglalako. Mr. Narrator, habang tinatahak ko ang labasan ng aming sakahan patungo sa malubak na kalsadang labasan ng aming sityo, ay palinga-linga ako sa ibabang bahagi ng aking dinaraanan. Marami kasing makamandag na ahas na nagkukubli sa mamasa-masang talahib sa magkabilaang gilid ng makipot na daan. Samantala sa hindi kalayuan ay natatanaw ko na ang bahay ng mag-asawang dayuhan. Napansin ko rin na merong pandong na trapal sa harap ng kanilang tahanan. Meron ding nakalatag na mahabang lamesa at may nakapatong na mga kaserola. Agad namang sumagi sa isip ko noon na nagtayo sila ng maliit na karinderya dahil may ilang tao na kumakain doon, at hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil nagtitinda nga sila ng mga sarit-saring mga ulam. Ayon na rin sa nakikita ng dalawa kong mata. Hindi ko lubos maisip noon na magtatayo ng karinderya ang mag-asawang dayo. Nang makalapit ako sa harap ng kanilang karinderya, ay kaagad ko namang nakita si Aling Nena na abala sa pagtatakal ng ulam sa maliit na platito, habang ang asawa nito ay kinukumpuni pa rin ang ilang bahagi ng kanilang dingding na malapit na ring matapos. Mr. Narrator, ewan ko ba kung bakit palagi na lang malikot ang sanggol sa aking sinapupunan tuwing nakikita ko si Aling Nena. Tinawag pa nga ako noon ng ginang at inalok na kumain ng libre, bilang pasasalamat sa pagpapahiram namin sa kanila ng martilyo at lagari na hindi pa rin nila na isasauli. Tumanggi naman ako sa alok nito at matipid na ngumiti. Kailangan ko kasi noon na mapaubos kaagad ang paninda kong suman upang hindi ako abuti ng tanghali sa paglalako, at masama na rin sa buntis ang labis na pagbababad sa sinag ng araw. Bawat tahanan na dinadaanan ko ay inaalok ko ng paninda kong suman. Halos lahat sila ay bumibili ng aking paninda. Nang makarating ako sa pinakabukana ng aming sityo kung saan marami ng nakatirik na kabahayan, ay doon kaagad naubos ang aking paninda. At yun ay aking labis na ikinatuwa. Halos mag-aalas 9 punto ng umaga nang maubos ang nilalako kong kakanin. Subalit habang marahan akong naglalakad pabalik sa looban ng aming sityo, ay tinawag ako ng isang kakilala kong babae na kapwa ko buntis. Nagwika ito sa akin na wag raw akong lalabas tuwing sasapit ang dapit hapon, lalo na nasa pinakadulo kami ng sityo na ninirahan. May namataan daw na manananggal kagabi ang ilang residente sa aming baryo. Bukod doon ay may natagpo ang bangkay ng kalabaw sa palayan na halos wasak ang sikmura at nawawala ang mga laman loob. Tila hinilap raw ang buong laman ng nasabing kalabaw dahil halos buto na lang ang natira sa kalahati nitong katawan.
Mr. Narrator, tulad ng nabanggit ko sa aking kwento, ay likas na sa aming lugar ang tungkol sa mga aswang. Subalit ang manananggal na namataan noong gabing yon ay bago lang sa aming baryo. Yun din ang unang beses na may biniktima at pinatay na kalabaw sa aming baryo. Dahil sa sinabi sa akin ng kapwa ko buntis, ay bigla akong napaisip. Tila nagsisimula ng maging malikot ang aking imahinasyon sa mga agam-agam sa aking isipan. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa marating ko muli ang karinderya sa mismong harap ng tahanan ni Aling Nena. Nagulat pa nga ako noon dahil sinalubong ako ng ginang. May hawak itong silag na supot na naglalaman ng karning ulam. Dahil sa pangyayaring iyon ay muli na naman akong sinumpong ng pananakit ng tiyan. Hindi ko mawari kung bakit pabigla-bigla na lang ang nagiging malikot ng sanggol sa aking sinapupunan. Iha, tinatawag kita kanina, ayaw mo namang lumapit sa akin. Ano pala ang pangalan mo? Pasensya ka na kung hindi ko natanong ang pangalan mo kahapon dahil nagmamadali ako. Saad sa akin ni Aling Nena nang makalapit ito sabay tanong ng aking pangalan. At dahil masama na rin ang pakiramdam ko nung mga oras na yon ay hindi ako nagdalawang isip na sabihin ang aking pangalan kay Aling Nena. Tinanggap ko rin ang ibinigay nitong ulam para tuluyan na akong makaalis. Hindi kasi ako mapalagay tuwing nasa malapit ang matandang ginang. Akmang hahawakan na sana nito ang maumbok kong tiyan ay mariin kong napatras na agaran naman itong napansin na tila umiiwas ako sa kanya. Aling Nena, aalis na po ako. Salamat pala dito sa bigay mong ulam. Wika ko sa matanda sabay mabilis na naglakad palayo sa kanya. Mr. Narrator, nang makalayo ako kay Aling Nena ng ilang metro ay muli na namang bumuti ang aking pakiramdam at kumalma din ang sanggol sa aking sinapupunan. Lumipas ang ilang minuto na aking paglalakad ay narating ko na ang aming sakahan. Saglit akong tumungo sa pahingahang kubo, subalit wala doon ang aking asawa, kaya't naisip ko noon na baka umuwi ito upang magluto ng aming pananghalian. Hindi nga ako nagkamali sapagkat nang makapasok ako sa aming tahanan ay abala ito sa pagluluto. Saglit muna nitong itinigil ang kanyang ginagawa at tinimplahan ako ng isang basong gatas. Nang ibigay sa akin ni Tomas ang isang basong gatas ay nilambing ako nito at pinunasan ng bimpo ang namumuo kong pawis sa aking noo. Napansin din nito ang supot na naglalaman ng ulam na nakapatong sa bilao. Karen, saan galing tong ulam? Usisang tanong ni Tomas. Sinabi ko naman sa kanya na bigay ito ni Aling Nena, ang ginang na humiram sa amin ng martilyo at lagari. Alam kasi ni Tomas na hindi ako mahilig bumili ng mga dating lutong ulam. Kaagad namang kumuha ng pinggan ang aking asawa at ibinuhos doon ang bigay na ulam ni Aling Nena. Inusisa muna ito ni Tomas upang alamin kung anong uri ito ng karne, hanggang sasabihin nito sa akin na karne daw iyon ng kalabaw na agad naman niyang natukoy. Nakaramdam ng inis noon ang aking asawa kung bakit ako binigyan ng karning kalabaw ni Aling Nena. Dahil masama raw sa isang buntis ang kumain ng karne ng kalabaw. Hanggang sa naisipan kong sabihin kay Tomas ang tungkol sa manananggal na namataan kagabi. Nabanggit ko rin ang pinaslang na kalabaw sa isa naming kababaryo na labis nitong ikinagulat. Maaaring ang manananggal na iyon ang napadaan sa aming bubungan kagabi. Dahil malawak ang kaalaman ni Tomas tungkol sa mga aswang, may naisip itong gawin sa ibinigay na ulam ni Aling Nena. Mr. Narrator, may kasabihan kasi sa amin noon sa Bicol, oras na isang aswang o manananggal ang nagbigay ng ulam sa isang tao na hinaluan nila ng kanilang laway upang yang gawin o markahan ang kanilang bibiktimahin, ay ilagay mo raw sa ibabaw ng apoy ang ulam at marahan daw itong sasabog tulad ng isang paputok. Isa iyon sa mabisang pamamaraan ng matatanda para alamin kung isang aswang ang taong nagbigay ng ulam o pagkain. Sinubukan noon na inilagay ng aking asawa ang ulam sa apoy na ibinigay ni Aling Nena matapos niyang magluto ng aming pananghalian.
At tumugma nga ang kanyang sinabi, sapagkat sumabog ang nasabing ulam na parang isang paputok nang isalang niya ito sa nagbabagang uling. Tama nga ang aking hinala na isang aswang si Aling Nena. Kaya pala palaging sumasakit ang aking tiyan pag malapit ito sa akin. Patunay na rin na ang kumukulong langis nung araw na yon na pumunta ito sa aming bahay. Walang hiyang matandang yon. Balak pa tayong yang gawin at nais ka pang markahan upang mabilis nito mabiktima ang sanggol. Galit na wika ni Tomas sa kanyang sarili. Nagkataon naman na biglang dumating noon ang ama ng aking asawa. May bitbit itong bayong na naglalaman ng bunga ng kalamansi at bagong binhi na puno. May pasalubong din itong 1 kilong karneng baboy na halatang bagong katay lang. Hindi ko lubos akalain na alam na rin pala ng ama ni Tomas ang tungkol sa gumagalang manananggal kagabi sa aming baryo. Kaya marami itong dala na kalamansi at mga binhi na aming itatanima. May ilang sanga na rin ng kalamansi na puno ng tinik. Isa raw iyong pinakamabisang panlaban sa aswang. Subalit walang alam ang ama ni Tomas kung sino ang dayong manananggal sa aming baryo. Mr. Narrator, kahit na alam na ni Tomas na isang aswang si Aling Nena, ay wala pa rin kami sapat na katibayan kung siya nga ba ang manananggal na nambibiktima o nambiktima ng kalabaw kagabi. Nung hapong yon ay tinulungan ni Tomas ng kanyang ama sa pagtatanim ng kamuting kahoy. Itinanim din ng aking asawa ang mga bagong punla na kalamansi sa tabi ng aming bahay. Lumipas ang buong maghapon ng kanilang pagtatanim ay nagpaalam na sa amin ang ama ni Tomas. Malugod kaming nagpasalamat sa kanya. Binalaan din kami ni Itaya na huwag bibili ng lutong ulam sa bagong tayong karinderya sa aming sityo. Kinagabihan, matapos namin na maghapunan ni Tomas, kumuha ako ng ilang pirasong kalamansi at agad na hiniwa upang ilagay ang purong katas nito sa sisidlan ng alkohol. Hinaluan ko rin iyon ng pinong asin habang inilalagay naman ng aking asawa ang mga sanga ng kalamansi na puno ng tinik sa tabi ng bintana ng aming salida. Hindi na rin ako gumawa ng suman ng gabing yon sapagkat pinagbawalan ako ni Tomas na maglako ng kakanin. Alang-alang na rin sa aking kaligtasan. Habang nakahiga na kami noon ng aking asawa, ay biglang may kumatok sa aming pintuan sa kasagsagan ng gabi. Narinig ko rin na tinawag nito ang aking pangalan, subalit tinig iyon ng isang lalaki. Marahan na bumangon sa pagkakahiga si Tomas at kinuha nito ang kanyang matalas na itak na nakasadlak sa ilalim ng aming papag. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa pinto at saglit na sinilip sa isang maliit na butas kung sino ang tao na nasa labas. Habang ako naman ay nasa gilid ng pintuan ng aming silida habang hawak ang sisidlan ng alkohol na naglalaman ng purong katas ng kalamansi. "Sino ka? Ano kailangan mo sa amin?" Matapang na tanong ng aking asawa matapos nitong sumilip sa maliit na butas. Si Manong Poldong ito, asawa ni Aling Nena. Pasensya na kung naabala ko kayo. Nais ko lang isauli ang hiniram naming gamit ng aking asawa. Sagot naman ng asawa ni Aling Nena at nagpakilala ito sa pangalang Manong Polding. Dahan-dahang binuksan ni Tomas ang pintuan subalit manipis lang ang pagkakabukas ng dahon ng pinto habang mahigpit itong hawak ang kanyang matalas na itak. Nang maibigay na ni Manong Polding ang martilyo at lagaring kahoy sa aking asawa, ay kaagad naman itong umalis. Mabilis namang isinarado ni Tomas ang aming pintuan nang makaalis ang matandang lalaki. Kaagad naman akong lumapit sa aking asawa at naisipan kong sumilip sa isang butas ng dingding upang alamin kung tuluyan na nga bang nakaalis si Manong Polding. Ngunit nagulantang ako nang ilapat ko ang aking kaliwang mata sa butas ng dingding sapagkat huminto ito sa kanyang paglalakad at humarap sa direksyon ng aming tahanan. Iniangat nito ang kanyang ulo at pasinghot-singhot na parang isang aso. Ngumisi ito ng nakakakilabot bago tumalikod upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad palabas ng aming sakahan.
Kumpirmadong ang aswang ang mag-asawa ayon na rin sa kilos ni Manong Pulding. Mr. Narrator, noong gabing yun ay wala namang naganap na kakaiba sa oras ng aming pagtulog. Hindi rin kami noon nakarinig ng huni ng tiktik at wakwak. Sa pagsibol ng bukang liwayway tulad ng aming nakagawian ay maaga na naman kaming gumising. Sinamahan at tinulungan ko na rin si Tomas sa buong maghapon sa aming sakahan. Sa mga lumipas pang mga araw ay panibagong kalabaw na naman ang natagpuang patay sa mismong likod bahay ng aming kababaryo. Tulad ng dati ay ganoon din ang sinapit nito na halos binutas ang sikmura at hinilap ang laman gamit ang isang matulis na bagay. Subalit bago namatay ang alagang kalabaw nung gabing yun ay wala namang namataan na manananggal. Ang malaking suliranin at sigalot na gumagambala sa aming baryo at ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan ay may kasagutan na dahil sa isang pangyayari na hindi inaasahan na pagkakataon. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog ay naalimpungatan ako sa maalinsangan na panahon. Bigla ring sumakit ang aking tiyan. Sinipat ko ng tingin ng aking asawa at mahimbing pa rin itong natutulog. Natanaw ko rin na bahagyang kumukulo ang langis sa butilya na nakapatong sa maliit na lamesa. Batid ko na tila mahapdi ang maumbok kong tiyan na parang may tumutusok na matulis na karayom. At nang kapain ko ang maumbok kong tiyan ay nagitla na lang ako. Sapagkat may nahawakan akong madulas na parang kumisilot na bagay. Hanggang sa masilayan ko na lang ang isang manipis at matigas na sinulid na tumutusok sa gilid ng aking tiyan. Sinundan ko ito ng tingin kung saan nagmumula ang nasabing matigas na sinulid. At napasigaw na lang ako dahil malinaw kong nasilayan ang mapupulang pares na mga mata na nasa aming bubungan. Lumikha ng butas ang isang nilalang na nakadapo sa aming bubong na ginawa sa dahon ng buri. Doon niya inilusot ang nakakasindak nitong muka habang gumagapang ang mahaba nitong dila patungo sa maumbok kong tiyan. "Aswang!" Malakas kong sigaw, dahilan para magising si Tomas sa mahimbing niyang pagkakatulog. Nagulantang si Tomas sa malakas na palahaw na aking pinakawalan. Tila natataranta ito sa kanyang gagawin sa biglaang pagkagising ng kanyang diwa. Mabilis kong itinuro ang kinaroroonan ng aswang kay Tomas, kaya't kaagad nitong kinuha ang matalas na sundang sa ilalim ng papag at walang habas na pinutol nito ang dila ng aswang. Habang unti-unting umiiksi ang dila ng aswang pabalik sa kanyang bibig, malinaw naming nasilayan ang isang patak ng dugo na tumulo sa aming sahiga. Dali-daling kinuha ng aking asawa ang walis tingting na kaagad na lumabas ng aming tahanan. Pinatayo niya ito pabaliktad sa labas ng dingding ng aming bahay, kaya hindi na nagawang makababa ng aswang sa aming bubungan. Isa iyon sa mabisang paraan para hindi na makaalis ang aswang sa kanyang kinasasadlakan. Walang tigil sa pag-atungal ang nilalang na nakasadlak sa aming bubong. Hindi nito magawang makababa dahil sa walis tingting na nakabaliktad. Maya-maya pa kinuha ni Tomas ang isang mahabang kawayan na pinangtutungkod namin sa sampayan at pinatulis niya ang dulo nito. Pinuluputan niya rin iyon ng basang tela at binuhusan ng purong katas ng kalamansi upang gawing sandata. Hanggang dumating sa punto na nakarinig kami ni Tomas ng isang malakas na pagaspas ng hangin. Tumingala ako sa kalangitan at doon ko nakita ang isang manananggal na lumilipad sa himpapawid patungo sa kalagitnaan ng aming sakahan. Nakarinig din kami ng ingay ng mga kalalakihan na halatang nagkakagulo at nang ibaling namin ng mag-asawa ang paningin sa bukana ng taniman ng kamoting kahoy, ay doon namin natanaw ang aming mga kababaryo, bitbit ang kanilang mga sandata. May dala din silang mga sulo na nagsisilbing ilaw sa madilim na paligid. Napag-alaman din namin noon na tinutugis pala nila ang mabagsik na manananggal at doon nito ikinukubli ang kanyang kalahating katawan sa kalagitnaan ng aming taniman.
Mr. Narrator, noong mga panahong yun, hindi na namin nasaksihan kung paano paslangin ng grupo ng mga kalalakihan ang mabalasik na manananggal. Nakatuon kasi ang aming atensyon sa aswang na nakadapo sa bubong ng aming tahanan. Halos hindi na kami nakatulog ni Tomas dahil hindi namin nagawang lupigin ang nasabing nilalang na paikot-ikot sa itaas ng aming bubungan. Humingi na rin kami ng tulong sa isang kalalakihan na para mahuli ang aswang. Matapos nilang paslangin ang dayong manananggal, unti-unti na ring sumisikat ang araw at lumiliwanag ang buong kapaligiran. Nagulantang na lang kaming lahat nang malinaw naming nasisilayan na si Mang Pulding ang nasabing aswang, sapagkat bumalik na ito sa dati nitong anyo bilang isang tao. Hinuli ito ng aming kababaryo at dinala sa pamunuan ng aming sityo bago ibinigay sa kapulisan upang ikulong sa bilangguan. Hindi nila ito nagawang paslangin dahil hindi naman ito nanlaban matapos bumalik sa dati nitong kaanyuan. Hindi rin namin inaasahan na si Aling Nena pala ang manananggal na namiminsala ng mga alagang hayop sa aming baryo. Nagpapasalamat din kami sa Panginoon dahil wala naman silang nabiktimang tao, kundi tanging mga hayop lamang. Sa paglipas ng ilang buwan ay isinilang ko ang isang malusog na sanggola na nagbibigay ng liwanag sa munti naming tahanan. At sa paglipas pa ng panahon ay muli akong nabuntis hanggang sa magkaroon kami ni Tomas ng 3 mabubuting mga anak. Subalit sa paglipas pa ng ilang taon ay tuluyan na kaming iniwan ng butihin kong asawa sapagkat namatay ito sa isang malubhang sakit na nakuha nito sa labis na kasipagan. Palagi kasi noon na natutuyuan ng pawis ang likod ni Tomas hanggang sa matubigan ang kanyang baga. Tuluyang lumala ang kondisyon nito na nauwi sa kanyang kamatayan. Kahit na mayapa na ang butihin kong asawa ay hindi na muli akong umibig pa ng ibang lalaki na makakatuwang sa buhay. Pinalaki ko ang aming mga anak sa sarili kong dugo at pawis. Tanging si Tomas lang ang iniibig ko ng lubusan. At alam ko balang araw ay magkikita kaming muli sa kabilang buhay, oras na ako'y pumanaw na. Sana magbigay aral at inspirasyon ng aking kwento sa mga taong nakarinig ng aking istorya hango sa sarili kong karanasan sa inyong programa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Mr. Narrator, dahil nailathala mo sa iyong munting tahanan ang aking istorya. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Karen ng Bicola.